Isang tipikal na umaga noong August 9 sa Kolkata RG Kar Medical College sa India, kung saan ang mga doktor at mga estudyante ay naghahanda para sa isa na namang araw. Ngunit ang isang pang-araw-araw at normal na routine ay nauwi sa madilim at nakakatakot na pagtuklas noong ang mga junior doctors ay may hindi inaasahang nakita sa seminar hall. Nakita nila ang kalahating hubad na katawan ng 31-year-old na babae na isang kasamahan nila na nakahiga at wala ng buhay. Siya ay hindi lamang isang babae, isa din siya sa mga doktor. Isang tao na inialay ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng iba. Mabilis na kumalat ang nangyari at naging controversial. Agad silang tumawag ng pulis at habang nagsasagawa ng investigasyon, nakita nila ang mga gamit ng babae gaya ng laptop, bag, cellphone at isang Bluetooth earphone na nasa kanyang tabi. Dumating ang mga forensic expert bandang 11:30 ng umaga upang simulan ang pagsasama-sama ng mga ebidensya at napakalinaw na ito ay hindi isang ordinaryong kaso lamang. Nagdagdag pa ang tensyon nung may isang doktor ang nagpumilit ng autopsy ay gagawin lamang sa presensya ng mahistrado, mga trainee at pamilya ng biktima at ito ay ere-record. Bandang 10:30 ng umaga nakatanggap ng tawag ang mga magulang ng biktima mula sa hospital. At una ay sinabi sa kanila na may sakit ang kanilang anak. At makalipas lamang ang 22 minutes ay nakatanggap ulit sila ng tawag mula sa hospital at sinabi sa kanila na ang kanilang anak ay nagpakamatay. Ang college principal na si Dr. Sandeep Ghosh ay sinabi sa media at sa mga pulis na ang biktima mismo ang may kagagawan kung bakit siya namatay at bakit niya piniling doon pumunta sa seminar hall ng mag-isa at sa gabi pa. Ngunit nung dumating ang mga magulang sa hospital, sa di malamang kadahilanan ay pinaantay pa sila ng 3 oras bago sila pinayagan na makita ang kanilang anak. Nung sa wakas ay pinapasok ng ama ay halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Napakaraming sugat sa katawan ng kanyang anak, lalo na sa kanyang binte, leeg, kamay, daliri at dibdib. Ang isa pang junior doctor na malapit sa biktima ay sinabi na ipinalalabas talaga ng hospital administration na ang biktima ay nagpakamatay. Ngunit kakaiba ang ipinapakita ng mga ebidensya, kaya nagtataka ang lahat. Ang kanyang katawan ay nakita sa nakakagambalang posisyon. Ang kanyang ulo ay nakaharap sa silangan. Ang kanyang mga binte hindi natural na nakabukaka sa direksyon ng kanluran. Ang kanyang paa naman ay nakabend ng 90 degrees at puno ng dugo ang blue na mattress. Ang pang-ibabang katawan niya ay nakahubad. Ang kanyang pantalon at brown na panty ay itinapon lamang sa tabi niya. Ang kanyang salamin ay sinira din kaya tumusok yon sa kanyang mga mata na siya naging dahilan ng paglabas ng napakaraming dugo. Ang makikita sa eksena ay isa sa pinakabrutal na krimen. Kinunan pa ng litrato ng ama ang katawan ng biktima para ipakita na hindi siya nagpakamatay. Sa autopsy reports ay lumalabas na ang batang doktor ay ginahasa at brutal na pinatay. Siya ay tumamulang sugat sa maselang bahagi ng kanyang katawan na nagpapakita ng matinding kalupitan. Ang kanyang ulo ay inuntog pa ng malakas sa pader kaya yun ang naging rason ng pagkabasag ng kanyang salamin. Ang kanyang bibig ay tinakpan din ng kamay kaya may nakita pang mga marka ng daliri. Ayon sa report, nangyari ang panggagahasa sa pagitan ng alas 3 at alas 6 ng umaga. Katunayan ay napakarami pang injuries na lumalabas sa balita. At yun ay nagpapakita na hindi lamang isang tao ang umatake sa biktima. Ngunit may karagdagang commissioner ng pulis na nagsabi na ang postmortem report ay nagpapakita na walang fractures at ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkakasakal. Kung nung una ang krimen ay naklasify na pagpapakamatay, napalitan naman ito ng panggagahasa at murder matapos ang autopsy noong August 9. Sinabi ng mga pulis ng forensic examination sa katawan at ang nakolektang samples mula sa katawan ay nagpapakita ng senyales ng torture. Noong gabi ng insidente ay napakatahimik ng hospital. Bandang alas 10:30 ng gabi ang biktima ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boyfriend. Ngunit hindi rin sila nakapag-usap ng matagal dahil marami siyang pasyente na inaasikaso. Bandang 11:30 ay kausap niya ang kanyang ina na madalas niyang ginagawa bago kumain ng hapunan. Matapos makapag-order ng pagkain sa online, siya at ang 4 pang kasamahan ay nagtipon-tipon sa seminar room para kumain at manood ng javelin finals sa Olympics, bandang 2:30 ng madaling araw. Ang iba ay umalis na kaya naiwan siyang mag-isa.
Ang seminar hall ay napakalaki at kadalasang ginagamit ng mga babaeng doktor na pahingahan sa tuwing night shift nila. At may isang pintuan doon na walang lock. Ang kama na pinili ng doktor ay sa tabi ng haligi para mayroon siyang privacy. Bandang 3:00 ng madaling araw ay ginising siya ng isang intern dahil nangangailangan ito na i-check ang kanyang report. Ngunit dahil antok pa ay sinabi niya sa intern na ipakita na lang yon sa iba at agad naman siya bumalik sa pagtulog. Ngunit sa kasamaang palad ay may tao pala na may masamang balak na nagtatago sa paligid at maya-maya lang ay natagpuan ng kanyang katawan sa ganong estado. Bago nakakuha ng momentum ang investigasyon, ang hospital ay nahaharap sa matinding pagsisiyasat. Mas lalo din nag-alala ang mga tao nung nag-umpisa na silang maghinala sa principal ng hospital dahil na rin sa mga controversial niya na background. Si Dr. Sandeep na principal ng RG Kar Medical College ay matagal na sa institution. Kilala siya na malapit sa ruling party at ang kanyang reputasyon sa pamamalakas sa institution ay sa pamamagitan ng pananakot. Ang mga aligasyon laban sa kanya gaya ng panunuhol mula sa hospital projects. Siya din ang nagsusupply ng alcohol sa mga estudyante at marami pang iligal na gawain. Sa kabila ng 2 beses na siyang inilipat, nagawa pa rin makabalik ni Dr. Sandeep dahil sa suporta ng kanyang loyal students. Kasunod ng pang-alipusta, kasunod ng kontrobersya na nakapaligid sa kanyang reputasyon, si Dr. Sandeep ay kalaunang bumitaw. Pero imbis na tanggapin ang kanyang resignation, palihim siyang inilipat ng gobyerno sa Kolkata National Medical College kaya maraming tao ang nabigo. Sa kabila ng mga seryosong aligasyon, si Dr. Sandeep ay nanatiling hindi hinalaw ng gobyerno at prinotektahan pa sa kanyang bagong papel. Ang kontrobersyal niyang reputasyon ay mas lalo pang pinaghinalaan dahil sa potensyal na pagtago niya sa totoong nangyari sa doktor. Mabilis na kumilos ang mga pulis para mag-imbestiga. Nag-umpisa na silang mag-interview ng mga tao at nireview ang mga CCTV footage, ngunit may napansin silang gap. Walang footage mula sa aktual na crime scene. Ayon sa mga pulis, ang camera sa pulmonary department at seminar hall ay hindi nakabukas noong araw na yon. Kaya ang mga pulis ay umasa na lamang sa mga camera mula sa ibang parte ng building. Sa muling pagsusuri sa CCTV footage ay napansin nila ang isang lalaki na kasyual na naglalakad patungo sa seminar room bandang 4:00 na ng umaga. Nakitang may earplug sa kanyang tenga habang papasok sa seminar room. Makalipas ang 40 minutes, kaparehong lalaki ay nakitang lumabas pero wala na ang kanyang earplugs paglabas niya. Naalala ng mga pulis na nakakita sila ng Bluetooth earphone sa tabi ng katawan ng biktima. Kaya ang tanong, sa kanya ba yon o aksidente ba niyang naiwan? Ang lalaki ay si Sanjay Roy at mabilis siyang naging suspect. At ang kanyang background na kalaunan ay naisiwalat ay nagpapaliwanag kung paano siya nagkaroon ng access sa hospital nang hindi hinaharangan ng mga security guard. Si Sanjay ay civic volunteer na nagtatrabaho sa Disaster Management Group mula 2019. Dahil sa kanyang mga koneksyon ay inilipat siya sa Kolkata Police Welfare Cell bago inilipat sa police outpost sa RG Kar Hospital. At binigyan siya ng access sa lahat ng departments sa loob ng pasilidad. Noong tinanong ay sinabi ni Sanjay na kaya siya nandun dahil binisita niya ang isang kakilalang pasyente, ngunit hindi niya matukoy kung sino. Nagsimulang magkawatak-watak ang kanyang kwento nung nabanggit niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang earphones. Agad na binuksan ng mga pulis ang Bluetooth option ng kanyang cellphone at agad itong nag-connect sa earphone na nakuha sa crime scene. Yun ang nagkumpirma na sa kanya yon. Sa investigasyon ay nalaman na sobrang lasing siya noong mga oras na naglalakad siya sa paligid ng hospital. Sa panahon ng pagtatanong ay idinetali ni Sanjay ang kanyang mga galaw gabi na nangyaring krimen. Inamin niya na pupunta siya sa 2 red light areas sa syudad, uminom ng marami pero hindi siya nakipag-sex. Inamin din niya na may minolestya siyang babae sa kalye na nakuhanan pa ng CCTV. Dagdag pa doon ay inamin din niya na nakipag-video call siya sa kanyang girlfriend at nanghingi pa ng nude photos. Pagkatapos ng hating gabi, si Sanjay at ang kanyang kaibigan ay bumalik sa hospital. Noong una ay umamin siya na bandang 4:00 na ng umaga ay pumasok siya sa seminar hall kung saan ay natutulog ang biktima at saka sinakal. Ginahasa din niya ang biktima at saka umalis. Kasunod noon ay pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Anupam Dutta na isang Kolkata police officer.
Gayunpaman kalaunan ay binawi niya ang kanyang mga pag-amin at sinabing siya ay na-frame up at siya ay inosente. Natuklasan ng lokal na media ang mga nakakabahalang detalye tungkol kay Sanjay. Siya ay may sexual na atraksyon sa mga bangkay, torture at pangingikil. Ngunit nagawa pa niya na maging isang civic volunteer kasama ng Kolkata Police. May mga kumakalat din na balita na malapit si Sanjay kay Dr. Sanjit, kaya siya nabibigyan ng access at kontrol sa pasilidad. Dagdag pa doon, si Sanjay ay gumagawa din ng racket sa loob ng hospital. Pinapabayad niya ang pamilya na may mga sakit para mabilis na ma-admit ang kanilang pasyente at para makakuha ng hospital bed, lalo na pag madaming pasyente ang hospital. Ayon sa report ng media ay may addiction din si Sanjay sa mga pornographic content. 4 na beses din siya nag-asawa ngunit hindi rin nagtagumpay dahil sa pananakit at madalas na umuwi ng lasing. Sa kabila ng maraming reklamo laban sa kanya, kasama na doon ang akusasyon sa kanya noong 2022 ng domestic violence ng kanyang buntis na asawa, ay hindi ganon kaseneryoso ng mga pulis ang reklamo at hindi rin siya binigyan ng matinding parusa. Ang ibang tao ay naniniwala na kung inaksyonan na dati ng mga pulis ang ginawa ni Sanjay, ay malamang buhay pa ang doktor sa ngayon. Kahit na matapos na maaresto si Sanjay, ang mga pagdududa ay hindi pa rin nawawala sa mga tao kung paano nila hinahawakan ang investigasyon. Kaya imbis na maayos at malutas ang kaso ay kumalat ang mga haka-haka sa online tungkol sa kapabayaan ng mga pulis at maaring pagtatakip sa kaso. Isa sa pinakamalaking red flag ay ang pagkaantala sa pagtugon ng mga pulis. Ang crime scene ay hindi pa kaagad na isecure na umabot pa ng 18 hours matapos ang insidente. Sa kahit na anong investigasyon, ang mabilis na pag-secure ng crime scene ay napaka-importante para maingatan ang mga ebidensya. At ang pagkaantala na ito ay hindi pa karaniwan at kahina-hinala. Ang FIR o First Information Report kung saan opisyal na magsisimula ang investigasyon ng mga pulis ay hindi rin na-file hanggang 11:45 ng gabi matapos ma-cremate ang biktima. Karaniwan ng FIR ay agad na fina-file pagkatapos mai-report ang krimen. Kaya ang pagkaantala ay naging questionable kung sinadya ba ng mga pulis para maiwasang malaman kung gaano kalala ang nangyari o di naman kaya ay para mamanipula ang investigasyon. Katunayan, ang mga magulang ay binigyan ng magkaibang explanation tungkol sa pagkamatay ng kanilang anak. Dahil nung una ay sinabi sa kanila na ang kanilang anak ay nagpakamatay. At ang kasunod ay sinabi sa kanila na aksidente ang kanyang pagkamatay. Ang hindi pagkapare-pareho na sinabi sa mga magulang ay maaari para mailigaw sila sa totoong nangyari sa kanilang anak at para mapagtakpan ang totoong nangyari. Nagprotesta din ang mga estudyante dahil ramdam nila na hindi maayos ang paghawak ng mga pulis sa kaso. Kaya ang Kolkata High Court ay i-disqualify ang Kolkata Police sa kaso at inilipat ang kaso sa CBI o Central Bureau of Investigation noong August 13. Noong pumalit na ang CBI sa investigasyon ay nadiskubre nila na ang crime scene ay binago. May lumalabas din na balita na si Sanjay ay maaaring hindi mag-isa sa ginawa. May kumakalat na audio clip kung saan ang isang intern ay sinabi na maaaring sangkot ang isang intern na may koneksyon sa politika. At may messages sa WhatsApp na pinag-uusapan na posibleng merong mas malaking pagsasabwatan. May lumalabas din na report na may nakuwang 150 mg ng similya sa uterus ng biktima na nagpapakita na marami ang kumahasa sa kanya. Ngunit kalauna ay hindi yun tinanggap ng korte, pero hindi yun nagpatigil ng haka-haka. Kasunod nun ay kahina-hinala din na pinarenovate kaagad ang nasabing building pagkatapos ng krimen. May mga nagsasabi din na maaring may mga maimpluwensyang tao na involved at ang ginawang renovation ay para maprotektahan sila. Ongoing pang investigasyon ng mga CBI at sa ngayon ay mahigpit nilang binabantayan ang call log ni Dr. Sandeep at messages. Noong August 18 ay pinatawag si Dr. Sandeep para sa mga pagtatanong na tumagal ng halos 13 hours sa Salt Lake office. Pinipiga siya ng mga investigador tungkol sa mga tawag na ginawa niya bago at pagkatapos ng insidente, lalo na yung ginawa niya matapos niyang malaman ang nangyari sa doktor. Sa ngayon, 20 katao na mga in-interview ng CBI kasama na doon ang mga police officer ng Kolkata. Matapos ang matinding interogasyon, umalis si Dr. Sandeep sa opisina ng CBI nang hindi nakikipag-usap sa media. Ang mga resident doctors ay humihiling ng hustisya para sa biktima
at ligtas na working environment para sa mga medical professionals at mga hospital. Ang pangyayaring pagpatay ang siyang sumira sa tiwala ng maraming healthcare professionals. Natatakot sila na baka hindi yun ang maging huling insidente, maliban na lamang kung may malaking pagbabago na gagawin. Samantala, ang Federation of Resident Doctors Association o FORDA ay nakipagkita sa Union Health Minister na si JP Nada na sumang-ayon na trabahuin ang Central Protection Act upang mapangalagaan ang mga medical personnel. Determinado ang mga doktor na ipagpatuloy nila ang kanilang laban hanggang sa maisakatuparan ang Central Law. Ang mga kababaihan sa buong bansa ay nagdaos ng mapayapang vigil simula sa RG Kar Medical College sa Kolkata para magprotesta sa kalupitan na ginawa sa trainee doctor. May isang protesta din na tinawag na Reclaim the Night na isinagawa sa syudad, kagaya ng Delhi at Hyderabad. Ngunit kinagabihan ay may mga lalaki na lumusod sa hospital at sinira ang mga kagamitan. Inatake nila ang ibang mga doktor at nakipaglaban sa mga pulis, kaya nagmistulang battleground ang lugar. Kasunod noong August 17, ang mga doktor sa buong bansa ay hindi tumanggap ng pasyente na nakaapekto sa routine ng outpatient department at operasyon sa loob ng 24 hours. Sila ay nagpuntahan sa kalsada at humihingi ng hustisya para sa kanilang kasamahan. Ang ginawang protesta ay hindi lamang sa kasong ito. Humihingi din sila ng ligtas na kapaligiran kung saan ay makakapagtrabaho ang mga babae at mabuhay ng walang takot. Galit na galit ang mga nagproprotesta. Dahil sa kontrobersiyang kinakaharap ng Kolkata kaya nagdesisyon ng Supreme Court na makialam sa kaso. Dahil sa nag-aalala na sila kung paano hinahawakan ang kaso, pagkaantala at ang potensyal na pagbabago ng mga ebidensya. Noong August 20, kinasuhan ng Supreme Court si Dr. Sandeep sa tangkang pagtakpan ang nangyaring panggagahasa at pagpatay, sa pamamagitan ng pagpapalabas na parang nagpakamatay ang biktima. Sa panahon ng hearing, ang Chief Justice na si D. Chandrachud ay sinabi na siya ay nag-aalala sa hindi pangkaraniwang tugon ng hospital at ang potensyal na kawalan ng kakayahan ng mga pulis. Kinwestiyon din niya kung bakit hindi kaagad pinapasok ang nagdadalamhating mga magulang para makita ang katawan ng kanilang anak, at bakit tumagal ang pag-report ng krimen at matagal din ang pag-secure ng crime scene. Noong August 22, hinimok ng Supreme Court ang mga nagproprotesteng mga doktor na bumalik na sa trabaho at tiniyak na sila ay ligtas. Binigyan din ng instruction ng korte ang Ministry of Health at Family Welfare na mag-implementa ng mas magandang hakbang para sa kaligtasan ng mga medical staff. At binigyang diin na wala silang gagawin laban sa mga doktor na nagproprotesta. Kasalukuyang nasa kustodiya na si Sanjay ngunit hindi pa rin tayo sigurado kung mag-isa nga lang siyang gumawa o maiba pang involved. Kung wala ng tao pa na involved sa loob ng hospital, paano nalaman ng suspect na mag-isa lang ang biktima sa seminar hall? At paanong ni isa ay wala man lang nakarinig ng kanyang sigaw sa kabila ng may iba pang intern na naka-duty nung gabing yon? Shout out kay Rashid Santayana ng Qatar. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!